ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente dahil iba yung mga cracks. Kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatututukan ang mga ospital na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kung may The Big One po yung Luzon area sa may Baguio, mayroon din pong The Big One dito sa may Sarangani, which is isa po itong 7.8 na nangyari kahapon. Magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. May tuturing ng The Big One ayon sa PHIVOLCS, ngunit walang impluwensya sa ibang fault sa Mindanao. Ilang senador kinumpirmang may banta sa seguridad sa Senado. The operative word for this year, I think, will be a simple SONA, in keeping with the time. Mga paghahanda sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon, sinimulan na. Senate Secretary Renato Bantug dumalo rin sa coordination meeting. Today, June 9, 2026, at around 5 o'clock a.m., operatives of the Philippine National Police successfully arrested Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Mga tumulong sa pagtatago sa convicted killer na si dating Police Superintendent Rafael Dumlao III, tinutuntunan ng pulisya. Pagpatay sa negosyanteng si G. Ikju, bunga umano ng pag-abuso sa Oplan Tukhang, ayon sa Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Maituturing na The Big One ang nangyaring malakas na lindol sa Mindanao kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ngunit ayon sa ahensya, maliit ang tsansa sa ngayon na magkaroon ng mas malakas pang lindol na mula sa kaparehong lugar o makaimpluwensya ang nangyaring pagyanig sa iba pang fault. Ito ang balita ni Lisel Nael. So kung may The Big One po yung Luzon area sa may Baguio, mayroon din pong The Big One dito sa may Sarangani, which is isa po itong 7.8 na nangyari kahapon. Sinlakas ng 1990 Luzon earthquake ang nangyaring lindol sa karagatang sakop ng Sarangani nitong umaga ng June 8. Tectonic earthquake o banggaan ng dalawang tectonic plates ang dahilan ng pagyanig na mula naman sa Cotabato Trench. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nasa 10 metro lamang ang lalim ng epicenter o pinanggalingan ng lindol kaya't maraming mga lalawigan ang nakaramdam nito. Pinakamalakas ang intensity 7 sa General Santos City. Medyo mababaw po yung paglindol na nangyari po sa may area na yun, sa may Sarangani, kaya malawak po yung naging pinsala po ng paglindol. Pero ayon sa PHIVOLCS, may mas malakas pang lindol na nangyari mula din sa lugar sa mga nagdaang panahon. Mas naging mapaminsala ito dahil madaling araw nangyari at natutulog ang karamihan sa mga residente. Hindi pa rin malawak ang early warning noon. Base po sa history, noong 1976, nagkaroon po tayo ng magnitude 8.1 noong August 1976. Ang pangalan po natin doon ay Moro Gulf earthquake and tsunami, na kung saan nagkaroon po ng approximately 8,000 fatalities at umabot po ng umugit kumulang 9 meters po yung tsunami na nangyari po noong 1976, and then marami pong naging homeless. Ayon sa PHIVOLCS, hindi na nila inaasahan pa na masundan ng mas malakas sa lindol sa parehong lugar at maliit din nila ang posibilidad na mahawa o magkaroon ng malakas sa lindol sa iba't ibang fault sa Mindanao dahil sa nangyaring lindol sa Sarangani. Ito pong nangyari kasi sa may Sarangani, nasa
tubig po, no, yung pinangyarihan ng lindol, at medyo malayo po ito sa mga katabing fault na po na ito, no, kasi trench din po yung source nito. At so far yung mga faults na malalapit po sa may bandang Maasim ay nasa may bandang Coronadal. Meron tayong inland fault po doon sa may Daguma fault, no? So medyo malayo na po ito sa epicenter kung saan nangyari po yung lindol kahapon. Samantala, nakapagtala na ng mahigit sa 1,000 aftershock sa pinagmula ng malakas sa lindol kahapon. Ganong kalakas na pagyanig. So ina-assume namin na yun na po yung pinaka main shock niya, no? Pero yung pagkakaroon ulit ng ganong kalakas na lindol ay hindi na ganong laki yung chance na magkaroon ulit ng ganong kalakas. Pero pinag-iingat pa rin ng otoridad ang publiko kahit ang aftershock ay posibleng makadagdag o magpalala sa mga gusaling una ng napinsala ng malakas sa lindol. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Naka-full red alert na rin ang mga disaster response agency sa lugar habang nagsasagawa ng assessment sa lawak ng pinsala. Ito ang balita ni Tom Ureta live. Magandang hapon, Tom. Ano bang mga lugar ang pinaka-tinututukan sa ngayon ng mga government agency? Na tinututukan ng mga responder ang mga lalawigan ng Sarangani, South Cotabato at mga Baha region. Pinakamaluba pa rin na tuhan ng General Santos City kung saan ilang gusali at establishmento ang nagtamo ng matinding pinsala. Nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga lugar na may gumuhong mga estruktura at landslide. Prioridad pa rin ng mga responder ang paghahanap sa mga naiulat na nawawala at agarang pagdala ng tulong sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad ngayong hapon, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nasawi, 479 injuries at 4 ang nawawala sa Gensan pa lamang ayon sa National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Samantala, nananawagan ang mga otoridad sa mga residente sa mga apektadong lugar na umiwas muna sa mga gusaling may pinsala dahil nagpapatuloy ang mga aftershocks. Pinayuhan rin ang lahat na manatiling nakaalerto habang patuloy ang rescue at recovery efforts sa buong Mindanao. Nakatuon din ang mga responders sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng kalamidad. Dito naman sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province, may mga gumuhuring ng mga gusali at malaking bitak sa mga kalsada. Sa ngayon wala pa ring supply na kuryente sa buong bayan. Pahirapan din ang paglabas-pasok ng mga sasakyan at pampublikong transportasyon patungo sa bayan ng Glan dahil sa pagkasira ng tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan. Ang ibang residente naman ay sinamantala ang pagkakataon na kumita kahit gamit lang ang mga pinagtagpi-tagping kahoy at ginawa nila itong balsa bilang alternatibong transportasyon sa mga motorsiklo na tatawid. 100 piso ang bayad kada motorsiklo. May ilang bahay din na mga gumuho dulot ng pagyanig. Isa na dito ang bahay ni Rawa Gubak na anya ay 2 beses nang napinsala ng lindol ang kanyang bahay. Sa kasalukuyan ay nakaantabay ang UNTV News and Rescue sa mga ngailangan ng pangunang lunas na masasalungan natin sa daan. At yan muna ang latest mula po dito sa Sarangani Province. Balik po dyan sa inyo, June, sa studio. Maraming salamat, Tom Ureta. Sa ibang balita, patuloy pang pinag-aaralan ng palasyo kung magpapatawag ng special session sakaling hilingin ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit sa ngayon ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa ito nais ng Pangulo hanggat may gulo sa Senado. Sa ngayon po ay pina-finalize pa po pero ang gusto po ng Pangulo
ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Samantala, hindi naman naniniwala ang Malacanang na magkakaroon ng constitutional crisis dahil lang sa dalawang paksyon sa Senado na may magkaibang kinikilalang leader. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Naghain ng cyber libel at libel complaint si Manila 6th District Representative Benny Abante laban sa 18 dating bodyguards ng dating kongresistang si Zaldico. Patong-patong na reklamo na ang kinakaharap ng mga ito mula sa mga personalidad na idinadawit nila sa aligasyong nahatiran umano nila ng maleta ng pera na galing sa umano'y anomalya sa flood control projects at iba pang transaksyon sa gobyerno. Inihain ni Representative Abante ang reklamo sa Office of the Prosecutor sa Maynila kaninang umaga. Binigyan diin ni Ombudsman Crispin Remulla na kinakailangan magsumite ng kani-kanyang affidavit o sinumpaang salaysay ang 18 dating security aide ni Zaldico. Ito ay kasunod ng pahayag ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod na handa ang mga ito na mag-tell all sa Office of the Ombudsman. Ibibigay na anya nila sa tanggapan ang lahat ng video at pictures na kanilang pruweba sa maleta deliveries. Sa isang mensahe, muling iginiit ni Ombudsman Remulla na ang individual na salaysay na mga ito ay kailangan kung gusto talaga nilang isiwalat ang lahat ng nalalaman sa issue. Pinaiimbestigahan ng Alliance of Health Workers sa Office of the Ombudsman sa Department of Health Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Albert Domingo. Sa liham ng grupo, inirereklamo nila ang pag-upgrade ni Herbosa sa flight ni Domingo mula economy patungong business class para sa isang assembly sa Switzerland. Dagdag pa nila ang ganitong paggamit ng malaking pondo ng bayan ay hindi lamang simple paglaba kundi sampal sa bawat naghihirap na Pilipino, lalo na ngayong panahon ng krisis. Nais din ng grupo na mapatawan ng preventive suspension ng 2 opisyal. Ayon kay Undersecretary Domingo, bukas ito sa investigasyon. Samantala, natanong naman ang Malacanang kung sinitaba ng Pangulo ang kalihim patungkol dito. Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuman pong ebidensya. Siguro ko po kapag po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Kinumpirma ng ilang senador na mayroong banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito na pahayag rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may potensyal na banta sa gusali at pasilidad ng institusyon. Ito ang balita ni Jed Narasina. Clear and present danger. Ganito inilarawan ni Senator Vicente Tito Soto III ang kasalukuyang banta sa seguridad ng Senado. Matapos kumpirmahin ng ulat, binigyang diin ng senador na nangangailangan ito ng seryosong atensyon. Kaya naman kasalukuyan ng inihahanda ang mga kaukulang security measure. Gayunpaman nakadepende pa rin aniya sa rekomendasyon ng mga security experts kung kakailanganing suspindihin ang operasyon ng institusyon o magpatupad ng lockdown. Samantala, mas malalim na anggulo naman ang ibinahagi ni Senator Panfilo Ping Lacson. Nagpahayag ng pag-aalala si Senator Lacson na ang lumalaking frustration o pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas ay maaaring magdulot ng panganib kung pagsamantalahan ito ng mga destabilizer. Ayon sa senador, bagamat hindi pa beripikado ang impormasyon na nakarating sa kanya, ang antas ng pagkadismaya ng militar sa mga nangyayari ngayon ay umabot na umano sa batalyon at regional levels. Maigting din umanong nagmamatiyag ang nasa sandatahang lakas sa mga pangyayari sa nagpapatuloy na krisis sa pambansang antas na aniya ay dulot ng kombinasyon ng mga panloob at panlabas na problema.
Muli namang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na nananatili silang nakaangkla sa isinasaad ng batas. Hindi rin aniya sila magpapaapekto sa anumang usaping politikal. Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. Nauna rito, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ipinaalam sa mga kinauukulang sektor ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na may potensyal na banta sa gusali ng Senado at sa mga pasilidad nito. Dahil dito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at kawani ng Senado. Ngunit para kay Senator Alan Peter Cayetano, ang banta sa seguridad ay unverified. Binigyang diin niya na ito ay galing sa isang kinokontrol at hindi neutral na National Bureau of Investigation. Ayon pa kay Senator Cayetano, ginagamit lamang ito bilang political narrative upang i-pressure ang Senado at ilihis ang usapin mula sa korupsyon sa flood control. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi makaapekto sa inaasahang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang umano'y issue sa seguridad sa Senado. Kasunod ito nang natanggap umano na impormasyon ni Senator Sherwin Gatchalian mula sa National Bureau of Investigation tungkol sa isang potential threat sa Senate building. Bunso nito, naka-heightened alert ngayon ang Senado. Tiwala naman si Representative Ridon sa kakayahan ni Senator Gatchalian sa mga hakbang na kinakailangan maisagawa kaugnay nito. Well, syempre, we share the same concern as the Senate President Pro Tempore, relating to the security threat at the Senate building and the premises. So we are expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly yung po Senate impeachment court. Kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin na magtutuloy-tuloy. At syempre pagka may security concerns, at risk yung po pagtutuloy po ng mga paglilitis. Sinimulan na ang mga paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa July 27, nakatakdang idaos ang SONA na gagawing simple pero marangal ayon sa House Secretary General. Ito ang balita ni Rosalie Coz. The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. Nagtipon-tipon ang mga kinatawan at opisyal ng House of Representatives, Senado, Malacanang, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pa sa Kamara, Martes ng umaga, June 9. Ito ay para sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA Interagency Coordination Meeting. Ibig sabihin, nagsimula na ang mga paghahanda para sa ikalimang SONA ni PBBM na nakatakda sa July 27, 2026. Ayon kay House Secretary General Attorney Sheloy Garafil, simple at marangal ang isasagawang ulat sa bayan ni PBBM. There will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Samantala, kasama naman sa isinagawang pagpupulong si Senate Secretary Attorney Renato Bantug. Sa gitna ng sitwasyon sa Senado, may biro ito sa kanyang opening statement kasabay ng pagpapasalamat sa imbitasyong ibinigay sa kanya para sa pagpupulong. I never really imagined that I'd be back here again, especially under these circumstances. No? But obviously I wasn't given much time to miss all of you. So whether you like it or not, I'm back. With that, I'd like to thank you for
sending me the invitation to be here again. Tiniyak naman ito ang kooperasyon ng Senado para sa SONA 2026 preparations. Of course, the Senate team is here and we give all assurances of our cooperation and support for a very successful SONA hosting. Kahapon sa isang press conference, ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi lehitimong Senate Secretary si Attorney Bantug. Anya, batay sa patakaran, kailangan ng boto ng 13 senador para maghalal at 13 boto rin para magtanggal ng mga pangunahing opisyal ng Senado, kabilang ang Senate President, Senate President pro tempore at Senate Secretary. Sa kabila nito, sina Senate Secretary Bantug at Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala ng House of Representatives. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kailanman magpapasindak ang mga Pilipino. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng daluhan ng ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy. Iginiit ng Commander-in-Chief ang halaga ng tungkulin ng Navy para maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. Iba yung pagpapalakas ng kapabilidad. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Navy kasabay ng ika-128 anibersaryo ng hukbong dagat ng bansa. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ito upang lalong maprotektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Gate pa niya, mahalagang mapanatili ang isang matatag at matibay na depensang pandagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Kaugnay nito, pinangunahan ni PBBM ang commissioning ng BRP Raha Lacandula na karagdagan sa assets ng Navy. Ang BRP Lacandula ang ikalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Makakatulong ito sa maritime security operations at pagpapanatili ng matatag na presensya ng hukbong dagat sa territorial sea ng bansa. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. Inaasahan ng Philippine Navy ang dagdag pa na kagamitan na inaasahan darating sa madaling panahon, kabilang na ang BrahMos shore-based anti-ship missile. Remarkably, we have also seen the delivery of the much-awaited BrahMos shore-based anti-ship missile. A milestone for not just our Navy, but for the whole armed forces. Muli ring tiniyak ng Pangulo ang kanyang walang patid na suporta sa hukbong dagat ng Pilipinas. Gayon din ang pangakong maibigay ang mga pangangailangan sa kanilang misyon habang kinakaharap ang mga umuunlad na hamon sa rehiyon at pinangangalagaan ang mga interes ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagbabala na si United States President Donald Trump kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na huwag magpadalos-dalos sa aksyon nito lalo na pagdating sa Iran. Ayon kay Trump, malapit nang mabuo ang peace deal nila ng Iran at kung malalagay na naman ito sa alanganin, posibleng abandonahin ng Amerika ang Israel. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nauubos na ang pasensya ni United States President Donald Trump sa hindi pakikipagkaisa ng Iran at ngayon naman ay ng Israel sa inisyatibo ng Amerika na ayusin ang sigalot sa gitnang silangan. Sa kanyang post sa social media, binalaan ni Trump ang dalawang panig na itigil na ang putukan. Kalaunan ay kinumpirma din ito na pumayag ang dalawang bansa sa ceasefire alang-alang sa binubuong peace deal. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kaya lang siya pumayag ay bilang pagrespeto sa kanyang kaibigan.
אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. Pero huwag lang aniyang magkakamali ang Iran na umatake uli dahil hindi sila mag-aalinlangang gumanti at ipagtanggol ang kanilang sarili. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. Batay sa ulat, tumawag umano si Trump kay Netanyahu at sinabing hindi niya nagustuhan ang pag-atake ng Israel sa Iran. Nangatwiran umano si Netanyahu na ang Iran ang umatake sa kanila at lumabag sa kanilang soberanya. Sa kabilang banda, nagpahayag rin ang Iran sa Amerika na handa naman silang makipagpayapaan, subalit inatake sila ng Israel. Pinagsabihan umano ni Trump ang Israeli leader na wag nang kumilos na magsasapeligro sa malapit ng mabuong peace agreement. Binalaan umano ni Trump si Netanyahu na huwag magpadalos-dalos at mag-iingat sa kanyang mga desisyon dahil kung hindi, iiwan ng mag-isa ng Amerika ang Israel. Walang katiyakan sa ngayon kung hanggang kailan magpipigil ang Iran at Israel sa pag-atake sa isa't isa. Ang sigurado lang, parehong nakaamba ang kanilang mga armas at naghihintay lang kung sino sa kanila ang mauuna. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, bagaman hindi nila iiwan ang usaping pangkapayapaan, hindi rin nila basta susukuan ang pakikipagbakbakan dahil ipagtatanggol nila ang kanilang sariling karapatan. Ayon naman kay Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf, hindi na sila nagtitiwala sa anumang ceasefire dahil lagi naman itong nalalabag. Nanindigan ito na anumang gawin sa kanila ay iyon din ang kanilang ibabalik. Isa sa mga paglabag sa kanilang karapatan ay ang US blockade sa Iranian ports at ang pag-atake sa Lebanon na mahalagang punto ng kasunduan. اونم اینه که آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش‌بس شده بود آتش‌بس رو نقض فاحش کردن. این نشان داد که آنها نه دنبال آتش‌بس هستند و نه دنبال گفتگو. طبیعیه که ما باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع میدادیم. Kasunod ng Iran-Israel ceasefire, muling binuksan ng Iran ang kanilang airspace at ang operasyon sa mga paliparan ay ibinalik na sa normal. Pero ayon kay Trump, mananatili ang US blockade hanggang walang pinal na kasunduan. Subalit sa sandaling palitan ng pag-atake, kapwa nagtamo ng matitinding pinsala ang Israel at Iran. Pinakaapektado ay ang mga inosenteng sibilyan. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni United States President Donald Trump na pinigilan niyang umatake ang Israel sa Lebanon. Gayunman, sinabihan niya kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na gawin ang tama at iyon ay ang itigil ng Israel ang agresyon sa Lebanon dahil malapit nang matuloy ang peace deal ng US sa Iran. Ayon kay Trump, posible itong malagdaan na anumang araw sa susunod na linggo. No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. Sang-ayon na sa isang usapang pangkapayapaan ang Russia at Ukraine. Subalit tilahad lang naman ngayon ang isyu ng kung paano ito gagawin. Nais ng Russia na padaanin ang negosasyon sa Amerika, ngunit ayon sa Ukraine, sila ang may isyu kaya sila ang dapat mag-usap ng direkta at hindi na kailangan ng tagapamagitan. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nakahanda sa isang sinserong pakikipag-usap ang Russian government sa bansang Ukraine kasunod ng pahayag ni Russian President Vladimir Putin sa isang international meeting sa St. Petersburg.
Ngunit ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, ibig sabihin ng sincero ay walang pandaraya. Binatikos ng Russian official ang intensyon ng open letter na inilabas ni Ukraine President Volodymyr Zelensky para kay Putin. Aniya, kawalang respeto sa kanilang leader ang pagpublish ni Zelensky ng kanyang sulat, gayong naka-address naman ito kay Putin. Inihayag rin ni Lavrov na kung si Putin ang tatanungin, ipinapahiwatig lamang ng Ukrainian leader na wala talaga itong intensyong pag-usapan ng issue na silang dalawa lamang. Nitong June 7, oras sa United Kingdom, nakipagpulong si Zelensky kina UK Prime Minister Keir Starmer, France President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz. Sa pulong, isang dokumento ang kanilang pinagtibay kung saan nakasaad ang kanilang mga kondisyong ilalatag sa pakikipag-usap kay President Putin. Una, immediate at complete ceasefire. Pangalawa, pagkilala sa mga nais makalyado ng Ukraine para sa suportang pangseguridad. Pangatlo, pagbuo ng isang multinational force kasama ang Ukraine. Pang-apat, mananatiling naka-freeze ang Russian assets hanggat hindi nito itinitigil ang agresyon kasabay ang reparation o bayad pinsala sa Ukraine. At pang-lima, pagtiyak sa seguridad ng European countries kasama na ang pagbibigay karapatan sa Ukraine na maging miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ayon kay Lavrov, ang nasabing dokumento ay hadlang sa anumang pagkakataong mayroon ang Russia at Ukraine para sa isang peace deal. Ito aniya ay nagpapatunay na nanghihikayat lang ng dagdag pwersa ang Ukraine para sila ay atakihin. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте. Sa isang panayam, sinagot ni Zelensky ang pahayag ni Putin na ang Russia ang pipili ng taong kakausapin nito kaugnay ng issue sa Ukraine. Ito ay dahil questionable para kay Putin ang pagiging presidente ni Zelensky. Nauna nang sinabi ni Putin na payag siyang mamagitan ng US para sa kanila. Subalit ayon kay Zelensky, even with all respect to President of the United States, but you can't cut our country. You can't make decisions without us about us. It's unacceptable and it will not bring peace. This is the first. And will not bring success. So that's why I said that the best way, if you want to stop the war against Ukraine, in a very polite way, use opportunity to speak with us. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Russia ang malakas na pagsabog sa isang komunidad sa Belovskoy sa Belgorod region. Ayon sa ulat, posibleng isang aerial bomb ang tumama sa ammunition depot na nasa lugar. Posible ring umanong tinamaan ng drone attack ang imbakan ng armas kaya ito sumabog. Sa ngayon, wala pang ibang detalye na ibinibigay ang Russia. Ayon naman sa Belgorod Operational Headquarters, napinsala ang ilang residential building at ang gusali ng lokal na pamahalaan sa lugar. 5 ang naitalang sugatan, patuloy ang investigasyon ng Russian authorities sa nangyari. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa Gouchi Road sa Hsinchu City sa Taiwan kaninang umaga. Ayon sa ulat, nagmula ang pagsabog sa ground floor ng isang bento shop at nagdulot ng fireball dahilan upang mabasag ang mga salamin at magtalsikan ang mga debris maging ng mga katabing establishment. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang sumabog ang cooking gas ng bento shop bagamat iniimbestigahan pa ang ibang posibleng sanhi dahil sa lakas ng pagsabog. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Naaresto na ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang itinuturing na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.It Ju. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, hindi mangingimi ang pulisya na arestuhin ang mga nagtatago pang high-profile fugitive, maging ito man ay dating opisyal ng pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Naaresto na ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang itinuturing na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.It Ju. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, hindi mangingimi ang pulisya na arestuhin ang mga nagtatago pang high-profile fugitive, maging ito man ay dating opisyal ng pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Today, June 9, 2026, at around 5 o'clock a.m., operatives of the Philippine National Police successfully arrested Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Tinapos na ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 taong pagtatago sa batas ni dating Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group o PNP-EIDG Special Operations Unit 2 Team Leader Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Ito'y matapos siyang maaresto sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City kaninang alas 5 ng madaling araw. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, inabot ng 3 linggo ang ginawang surveillance ng mga pulis kay Dumlao. Wedding kasi ng anak niya. It was the wedding of his daughter last Sunday. So, from then on, tinrack namin yung movement niya. Tinrack namin kung siya talaga yon. And it looks like he was parang Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Sinabi ni Secretary Rimulya na ang pag-aresto sa dating opisyal ng PNP ay patunay lamang na walang sinisino ang pambansang pulisya sa paghuli sa mga high-profile fugitives. All of the entire country should be aware that the PNP is not stopping. Wala kaming kinakandungan. Kung PNP chief command dati, kung police ka dati, it is not a consideration. That the institution is above everything else. We are protecting the institution, and the institution did not protect him and is not protecting the other ones. Inaalam na rin ng PNP kung mayroong mga tumulong kay Dumlao sa ginawa nitong pagtatago. We will investigate. We cannot say yet, but he was alone in the house at that time, so hindi pa namin alam kung sino talagang kasama niya. He's undergoing debriefing now. He is with the CIDG, and we will pursue all angles and all leads to see how he escaped, who he was with, and to backtrack. Makikita naman sa phone niya yan. So we will further investigate. Tiniyak naman ng DILG at PNP na ibibigay ang 1 milyong pisong reward sa nagbigay ng impormasyon para maaresto ang dating PNP official. The result of the operation, of course, we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead and lead so that we can track the fugitive, Colonel Dumlao, Lieutenant Colonel Dumlao. Dito sa eksaktong lugar na ito, sinasabing pinatay ang negosyanteng si G.E.K. Ju habang sakay ng isang nakaparadang sasakyan. Sinasabing nakikipagnegosasyon pa ang mga suspect sa pamilya ng biktima para sa 3 milyong pisong kakulangan sa 8 milyong pisong hinihingi ng mga ito. Subalit, hindi na naibigay ng pamilya ng biktima ang pera dahil walang maipakitang proof of life ang mga suspect. Matapos patayin, sinasabing dinalang bangkay ng negosyante sa isang funeral parlor sa Caloocan na pag-aari din ng isang pulis. Nung hindi nagbigay ng pera ang Koreano, sinakal siya, sinunog yung katawan, kinremate, tas finash sa toilet. Sinabi ni Secretary Rimulya, ang ginawang pagpaslang kay G.E.K. Ju ay resulta ng pang-aabuso sa Oplan Tukhang. Ito yung resulta ng abuso na sa Tukhang. Kasi ang ginawa sa kanya, kinatok lang sa pintuan. Sabi, ito was a drug raid. Kinuha siya, which turned out to be a kidnapping. Yung Tukhang kasi gave too much license to the PNP operatives to do things at their whim without the process of law. October 2016, nang dukutin si G.E.K. Ju sa Angeles, Pampanga dahil sa umano'y kaso kaugnay sa iligal na droga. January 2017, nang pumutok ang balita ng pagdukot at pagpatay sa negosyante sa loob ng Campo Crame, base sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa kabila ng nangyaring krisis sa langis, bumaba ang jobless rate ng Pilipinas sa 4.7% mula sa 5% noong Marso. Nangangahulugan ito na mula sa 2.5 o 2.58 milyong individual na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 milyon noong Abril. Isang resolusyon ang planong ihain sa Kamara kasunod ng nangyaring trahedya sa isang team building activity ng ilang student athletes ng Ateneo de Manila University. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng universidad sa pagpanaw ng dalawang student athletes na sina Rene Clert Baterbonia, 19 years old, at Divine Adili, 21 years old, dahil sa pagkalunod. Ayon kay Pinoy Workers Party List Representative Carl Legaspi, dapat magkaroon ng standard ang mga institusyon sa pagtiyak sa kaligtasan, pangangalaga at pananagutan sa mga batang atleta. Anya, ang ihahain niyang resolusyon ay upang hikayatin ang Kamara na magsagawa ng isang pagdinig. Lain nitong matukoy kung may mga akmang pulisiya at safety standards na angkop para sa school-sponsored athletic programs. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang bedridden na pasyente na maihatid ng ligtas sa kanilang bahay sa Pasay City matapos itong ma-discharge na mula sa pagkakakonfine sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Napag-alaman namin na bago pa yung bedridden siya is nalaglag daw siya sa hagdan. So mag-aabot daw siya ng tuwalya dun sa taas nila. Pag-akyat niya sa hagdan, nalaglag siya. Just tumama yung likod niya. Hiniling ng mga kaanak ng isang 72 anyos sa lola na maihatid pauwi sa kanilang bahay ang matanda matapos ma-discharge sa ospital. Napag-alamang na-confine ang pasyente dahil sa bedsore na dulot ng matagal na pagiging bedridden. At batay sa pagsusuri ng kanyang doktor, nagtamo ang matanda ng minimal fracture sa pelvic area. Subalit hindi na kinailangang operahan ng pasyente dahil sa kanyang edad at sa halip ay dadaanin na lamang sa patuloy na gamutan at obserbasyon. Habang nasa pagamutan, nakitaan pa siya ng ilang komplikasyon na agad namang nabigyan ng kinakailangang lunas ng mga doktor. Dahil sa hirap sa pagtayo at paglakad, kailangan niyang gumamit ng wheelchair at madalas na manatiling nakahiga habang nagpapagaling. Maayos namang naihatid ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente mula sa UERM Medical Center sa Quezon City hanggang sa kanilang tahanan sa Malibay, Pasay City. At bago tuluyang umalis ang team sa kailang bahay, muling kinuha ang kanyang vital signs upang matiyak na nasa maayos ang kalagayan nito. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huklo na doon ang building, Lord! Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan ukol sa naganap na malakas na lindol sa Mindanao. Tiniyak ng palasyo na gumagawa na ng hakbang ang mga ahensya para matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ito ang balita ni Nel Maribohok. What is the number of casualties? Because I just heard from Secretary Ted Herbosa that it's 19. I have here in your notes 37 patay. Yes, sir. We just got an update from Glan Sarangani, which accounted for additional casualties. So it increased for Region 12, it increased to 34
33 while we recorded 4 casualties in Davao Occidental, sir. Inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang estado ng mga residenteng naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa probinsya ng Sarangani at General Santos City. Sa situation briefing na ipinatawag ni Pangulong Marcos dito sa Malacanang, ipinag-utos niya ang whole of government response sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatututukan ng Pangulo ang kapakanan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente dahil iba yung mga cracks, kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, para po, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Inatasan rin ni Pangulong Marcos ang Department of Energy na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan. Anya, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Pinaasikaso na rin niya sa mga ahensya ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol, kabilang na ang mga nawalan ng tirahan. Yan po ang inuna ng Pangulo, na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nag-ulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide, nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Ayon sa Malacanang, nasa Mindanao na ang mga miyembro ng gabinete para tutukan ang pagresponde ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Pahirapan ngayon ang pagtawid ng mga biyahero mula General Santos City patungo sa ilang bayan ng Sarangani. Kasunod ito ng pagbagsak ng Sapu Masla Bridge sa bayan ng Malapatan dahil sa malakas na lindol na naranasan kahapon mula sa General Santos City. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, mayroon pa bang ibang paraan para makatawid ang mga biyahero o mayroon bang alternatibong dadaanan? June, kanina base na rin sa ating sitwasyon doon sa Sapu Masla, dyan sa bayan ng Malapatan sa Sarangani, nakita natin na talagang nagpupumilit ang ilang mga kababayan natin na maglakad na lamang sa putikan sa ilog ng Sapu Masla. May mga ginagamit silang balsa at saka bangka, pero ayon na rin sa mga residente ay may bayad ito na 500 pesos kada tao sa mga gustong tumawid. Yun ba tanging balsa at bangka o di naman kaya ay paglalakad sa maputik na ilog ng barangay Sapu Masla ang pamamaraan para makatawid ang mga biyahero sa bayan ng Malapatan, Sarangani. Bunsod ito ng pagbagsak ng Sapu Masla Bridge matapos tumama ang malakas na lindol sa Region 12. Ang tulay ng barangay Sapu Masla ang tanging daan na kumukonekta sa ilang pang barangay ng Malapatan at gayon din ang bayan ng Kapatan at Glan. Hindi nakaki sir, ang nakaki lang diri masinggil karga sa alul. Ang diri di nakamagian putol man na diha. Kanina, June, nag-ikot na at nagsagawa na ng initial inspection si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Hizon. Dito tumambad sa kanya ang malalaking bitak at putol na kalsada sa Jensan at Sarangani. Una nitong tinungo ang sitio Bagong Silang, Barangay San Jose, kung saan maraming paggunang lupa at kalsada ang nakita ng kalihim. Base na din sa kanyang naging obserbasyon, rekomendasyon ng kagawaran ay ang detour na maaaring gawin sa mga naputol na kalsada.
detour. Wala tayong choice. Kasi imposible nang tayuan ito ngayon. So kailangan itatabi natin dito sa other side, no, na mas malayo sa bayan para mas safe siya. June, bagamat inamin ni Secretary Vince Dizon na wala pa silang maibibigay na eksaktong araw or buwan kung hanggang kailan ang gagawing rehabilitasyon sa mga nasirang kalsada. Gayunman, gumagawa na sila ng paraan para mapabilis ang magiging transportasyon ng mga kababayan natin dito sa Mindanao, lalo na partikular dito sa Jensan at sa Sarangani. At sinabi rin kanina ng kalihim na base na rin sa initial report na kanyang natanggap, umaabot na sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at posible pang madagdagan ito sa mga darating pang mga araw pag nakumpleto ang ulat, June. Alan, mukhang mamumroblema nga ang pamahalaan doon sa supply chain kung ganyan ang nakikita nating video sa lugar mo, Alan. Paano naman yung mga critical facility, Alan, katulad ng ospital? Yes, June, kanina nga kaninang madaling araw, pagdating natin dito sa General Santos City, unan nating nakita yung kalagayan ng mga pasyente dito sa Jensan Medical Center kung saan nananatiling nasa labas sila ng pasilidad dahil na rin sa takot na bumalik doon sa hospital dahil nila ay marami pang sira at marami silang nakikitang bita. Kaya para sa safety ng kanilang mga kaanak, gayon din ng kanilang mga pasyente, ay nasa labas muna sila ng ospital. At kanina rin umikot din tayo sa ilan pang bahagi ng General Santos. Nakita rin natin yung pagpapasya ng ilan nating mga kababayan na manatili na lang muna sa mga kalsada dahil nga sa panganib at takot na rin sa mga aftershock na mararanasan at posibleng maulit pa dito sa kanilang lugar, June. Yung supply ng kuryente sa General Santos City, okay naman? Hindi katulad dito sa may bandang Sarangani, doon mismo malapit mismo sa source ng pagyanig, Alan? Sa ngayon, June, okay na dito ang supply ng kuryente. May mangilan-ngilan na lang ng mga kalye ang hindi pa na ibabalik, lalo-lalo na doon sa may mga nasirang gusali at may mga nasirang kawad ng kuryente, gayon ng mga poste ng kuryente na nasira dahil sa malakas na lindol. Pero so far sa pag-iikot natin, halos kung susumahin natin, June, nasa 80% na ng Jensan proper ang merong supply na kuryente. Maraming salamat, Alan Manansala. Matinding pinsala ang tinamo ng General Santos International Airport kasunod ng magnitude 7.8 earthquake kahapon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, posibleng matagalan pa na sarado ang paliparan para sa mga commercial flights. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, so sa ngayon, nag-issue ang ating Civil Aviation Authority of the Philippines for Jensan Airport ng notice to airman since yesterday. No? At sa utos na rin ng ating kalihim Banoy Lopez kahapon, na-assess nila na dapat extend yung NOTAM until June 11. Sira-sira at nawasak na kisame, mga crack sa pader at basag na salamin sa control tower. Ito ang bumungad kay Transportation Secretary Giovanni Lopez sa kanyang pag-inspeksyon sa General Santos City International Airport kanina. Sa mga larawan at video na ibinahagi ng Department of Transportation, makikita ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa paliparan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kailangang ma-inspeksyong mabuti ang mga pasilidad ng paliparan. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, kailangan rin masiyasat ang structural integrity ng buong gusali, lalo pa ang terminal building na ginagamit mismo ng mga pasahero. Wala naman pong na-aksidente nung time na from the damages. Maayos naman po at wala po reported both civilian at saka yung ating mga empleyado doon sa loob ng airports.
Bunsod ng lawak ng pinsala, nananatiling sarado para sa commercial flights ang Jensen Airport, alinsunod na rin sa notice to airmen na inilabas ng CAAP. Dahil dito, kanselado na ang flight sa Jensen Airport simula pa kahapon hanggang June 11. Ito ang mga biyahe patungo at pabalik sana ng General Santos City, Cebu, Manila, Angeles City at Iloilo. Yesterday, 17 ang affected. Kahapon pa lang yun nung nagkaroon ng closure. Ano? But now, hanggang 11 is we have reported 63 flights na. Both tatlong airlines, yung Cebu Pacific, 33 flights, yung Philippine Airlines, 8 at saka 22 sa PAL Express. Total of about 1,751 passengers are affected. Pinapayuhan ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight ticket. Pwede namang gamitin yung alternate airport which is Davao. Yun nga lang, problema, magta-travel kayo by land from Jensen to Davao going to your final destination or vice versa. But at least may magagamit at ang mga airline, i-allow sila na mag-take ng flight from Davao. Yung mga ticket na ginagamit nila supposed to be dapat sa Jensen. Para matulungan ang mga apektadong pasahero, nakipag-ugnayan ng DOTR sa LTFRB para mag-deploy ng point-to-point bus services papunta at galing sa Davao at General Santos City airports na may 2 hanggang 3 oras na biyahe. Sa kabila ng mga pinsala sa General Santos International Airport, sinabi ng CAAP na maayos at intact naman ang runway ng paliparan, kaya't pinahihintulutan pa rin ang mga government at humanitarian flights upang matiyak ang tuloy-tuloy na relief operation sa lungsod. Ngunit binigyan din ng CAAP na maaaring mapaikli o tumagal pa ang pagbubukas ng Jensen Airport para sa operasyon ng mga commercial flights. Titingnan na ating mga engineers. They need to assess. Unang-una, yung mga poste, titingnan kung pwede pang gamitin at ma-repair na lang. So, yun ang naging dahilan kung bakit iminove natin hanggang June 11 yung commercial operations para at least sigurado yung mga pasahero na hindi malagay sa alanganin kung sakali dahil marami pang nagkakaroon pa ng aftershock. Ayon naman kay Secretary Lopez, target nilang maibalik ang operasyon ng commercial flights sa Jensen Airport sa loob ng 1 linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng nakitang mga bitak sa Bukana Bridge sa Davao City, kasunod ng malakas na lindol, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na minor lamang ang pinsala at nananatili itong bukas sa mga motorista at ligtas ng daanan. Ito ang balita ni Clarice Tuwabi. First of all, the bridge is intact. That's the one thing that we need to tell the public, that the bridge is intact. Yung bearings underneath, it's like a shoe para mas madaling intindihan. The bearing itself will act as absorber of the vibration of the bridge. So yung ilalim, tsaka yung expansion joint, gumalaw siya according to what it is anticipated. Nananatiling ligtas at maaring daanan ng mga motorista ang Bukana Bridge sa Davao City sa kabila ng mga natamo nitong pinsala matapos ang malakas na lindol kahapon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang mga nakitang bitak ay matatagpuan sa expansion joints nito na inaasahan sa panahon ng malalakas na pagyanig. Kanina ay personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Bukana Bridge upang matiyak na walang biyahe ang maaantala at masigurong ligtas pa rin itong gamitin. Ang kabigin-biginan ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter nung lindol, lahat ng kailangan dito ibibigay natin. So, papunta na rin dito sina Secretary Gatchalian, sila Secretary Angara at saka sila Secretary Herbosa para ma-check din yung mga, lalo na yung mga schools and hospitals. Nang suriin ito, minor lamang ang naging pinsala at nananatiling matatag ang kabuang istruktura ng tulay. Ngayong araw ay sinimulan na ang kinakailangang repair sa mga apektadong bahagi ng tulay at inaasahang matatapos ito sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Gumalaw yung tulay,
Gumalaw siya ng isang buo, kaya lang yung force talagang sobrang lakas. Hindi gantong bridge. So nung tumama siya dito, yung mga parts na tinanggaan ng konkreto, yun yung nabasa. These are all for traffic barriers. These are not part of the main structure of the bridge. So these are just pedestal for these. Both ends merong minor damage. Nananatiling bukas sa mga sasakyan ang Bukana Bridge habang isinasagawa ang repair works. Ngunit pansamantalang limitado ang paggamit sa bahagi ng sidewalk. Disyembre noong nakaraang taon nang opisyal na binuksan sa publiko ang Bukana Bridge upang mabawasan ang trapiko at mapadali ang biyahe ng mga motorista mula sa mga coastal area ng Davao. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang isang consumer group upang paimbestigahan ang mataas sa presyo ng kuryente sa bansa. Ayon sa grupo, hindi makatarungan para sa mga consumer na magbayad ng mataas sa singil sa kuryente sa gitna ng krisis sa langis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Tayo ay hostage sa sobrang taas ng singil sa kuryente, sobrang taas ng presyo sa kuryente. Yan po yung hustisya na hinihingi po natin dito po sa Ombudsman. Dinala na sa Office of the Ombudsman ang panawagan ng mga consumer dahil sa lumobong singil sa kuryente na naranasan kamakailan. Sa liham na ibinigay ng United Filipino Consumers and Commuter para kay Ombudsman Crispin Remulla, nais nilang paimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ito'y upang malaman kung mayroong mga naging paglabag sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at ilang Supreme Court decisions dahil sa umano'y overpricing sa presyo ng kuryente. Dahil doon sa mga isinumbite na kita ng Meralco ay lumalabas po, doon sa pinakahuli ay umabot po ng 32% ang angat ng kanilang tubo ng kanilang kita. Samantalang ang Korte Suprema ay naglabas po ng isang desisyon na kinakailangan na ang tubo po sa public utilities o sa kuryente at iba pa ay dapat 12% lamang. So kung 32% minus 12%, sobra po ito ng 20%. Paano po kung taon-taon 20% ang meron silang sobrang tubo o sobrang kita, no? Iyan po ay dapat isaoli sa ating mga consumers. Giit pa ng presidente ng grupo kung maiibalik o mai-refund sa mga consumer ang umano'y sobrang singil sa kuryente, maigi itong economic relief para sa bawat isa, lalo na at mataas sa mga bilihin dulot ng kinakaharap ngayon na krisis sa langis. Kwento pa nito na malaking porsyento ng sahod ng mga manggagawa ay napupunta sa matrikula sa kuryente. Napapanahon po ito sapagkat pera po nating lahat ito, na mga pinagpaguran ng manggagawa, ng mga teacher, ng ating mga magulang, at malaking porsyento sa buwan ng kita natin ay napupunta lamang po sa pagbabayad ng kuryente. Samantala, ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng naturang liham na naisumite sa tanggapan ng Ombudsman. Ngunit kung kikilos ang Ombudsman kaugnay nito at hihingan sila ng komento o paliwanag, ay handa silang magsumite ng tugon sa tamang oras at tamang proseso. Nasagot na rin nila ang liham sa kanila at naipaliwanag na rin kung paano tinutukoy ang pinapahintulutang rate of return, kung saan hindi ito limitado o nakatakda sa 12%, taliwas sa iginiit ng grupo ng mga consumer na dumulog sa Ombudsman ngayong araw. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya, bilang at pagtukoy ng mga testigo, petsa ng paglilitis at proposed sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo ang House Prosecution Panel at Company Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Pirmado ang notice ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Unti-unti nang ibinabalik ng mga electric operative
ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng malakas na lindol kahapon sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, mahigit 157,000 na mga consumer pa ang walang kuryente. Ito ang balita ni JP Nunez. Within the week, basically the basic structure of the power system natin, more or less yun po yung target. Nagsagawa na ng assessment ang Department of Energy sa laki ng pinsala sa enerhiya ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa Sarangani Province kahapon. Ayon sa datos ng DOE kaninang umaga, 4 na on-grid power plants pa ang offline. Kabilang dito ang mga planta ng SMC Malita Coal at Sarangani Energy Corporation. Nasa 835 megawatts ang nawalang supply ng kuryente na nakaaapekto sa higit 157,000 electric customers. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, target nilang tapusin ang power restoration sa rehiyon sa loob ng 1 linggo. Bukas lamang anya ay inaasahang mayroon ng mga planta na magbabalik operasyon. Gayunman, hindi anya lahat ng apektadong kabahayan na nawalan ng supply ng kuryente ay agad na maibabalik. But I have to clarify though na ang iba rin yung pag-restore ng linya at pagkabit ng building sa linya. Kasi may ibang mga building na kailangan pa i-inspect, whether it's DPWH or DepEd or the LGU, na safe na siya i-connect. Nilinaw naman ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na hindi naman nasira ang mga planta kaya mayroong power outages. Walang problema po sa planta natin. It was the outages were brought about by the auto tripping for security and safety of the power facilities. Dagdag ni Yusek Marasigan, sa kabila ng pagiging offline ng ibang planta, hindi naman nito naapektuhan ang kapasidad ng kuryente sa Mindanao. Wala naman pong naging epekto sa market natin because the remaining capacities online are sufficient to provide the necessary supply and ancillary services. And based on the report of the Independent Energy Market Operation of the Philippines, the Mindanao remains to be in normal operations. Samantala, iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang full restoration ng mga apektadong transmission lines sa southwestern Mindanao kaninang 2:00 ng hapon. Lahat ng power transmission services sa South Cotabato, Sarangani at General Santos City ay naibalik na. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kauna ito ng paglilipat ng pondo mula PhilHealth papunta sa National Treasury noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Ayon sa resolusyon ng Ombudsman, walang dapat o walang sapat na ebidensya para i-convict si E.S. Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa kasong technical malversation, graft at plunder, maging ang iba pang administrative complaints. Nakaset din sa resolusyon ang nangyaring paglilipat ng 60 billion pesos na excess fund sa National Treasury noong 2024 ay hindi nangangahulugang ginamit nila ang kanilang posisyon para sa sariling kapakinabangan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Carmi Manzana, Bernardo Rebulado at Emmanuel Bernante. Gayon din kay Rizalino Dominguez, Ren Simon Cruz at Joel Evangelista. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit 41 na nagsasabi, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.